pambabastos na ginagawa nitong undersecretary ito na biro mo magsasalita ka. Ang tanong ko nga is that even allowed by the Presidential Communication Office to be saying those things? Una, ang sinasabihan mo ay Pilipino, citizen ng Pilipinas. Natatandaan nyo nung panahon ng COVID na halos ayaw ng papasok at sinabi ni Presidente Duterte, mga Pilipino yan, papasukin natin dahil sila'y mga Pilipino. Itong si Undersecretary Castro, para mo sabihin na wala na kaming pakailam sa ICC, para namang sinabi mo na hindi Pilipino si Duterte, at ang mahigit doon, naglingkod yan sa bayan. Okay, magandang araw. Hindi na po nakapagtimpi itong si Mama Lutikia kay Attorney Claire Castro. Nagsalita po itong si Mama Lutikia at sabi sobra na daw ang pamabastos ni Claire Castro sa mga Duterte. At sabi ni Malutikia, ito daw si Claire Castro ay pinapasweldo ng taong bayan, pinapasweldo ng taong bayan, at ang kanyang trabaho dapat ay yung ipaliwanag sa tao, sa mga tao, ang plano ng gobyerno, ang achievement ng gobyerno, ang proyekto ng gobyerno, kung mayroon man. Sa aking palagay, kaya hindi po epektibo bilang spokesperson itong si Attorney Claire Castro sapagkat hindi po niya na gagampanan ng kanyang trabaho bilang spokesperson na ipaalam sa tao na ito ang plano ng gobyerno, ito ang nagawa ng gobyerno, ito ang solusyon na gagawin ng gobyerno para maibaba ang mga nagugutom, para mabawasan ang mga nagugutom, para maibaba ang presyo ng bilihin. Ay hindi po yan natin naririnig mula sa PCO Undersecretary. Sa halip, every time na siya po ay magpatawag ng presscon, hindi pwedeng hindi mabanggit ang mga Duterte. Lagi po yan sa kanyang presscon. Sa akin palagay po, hindi po siya effective na spokesperson. Bakit kaninyo? Lalong bumaba ang trust rating ni Pangulong Marcos at nitong si Martin Romualdez. Katulad po nito ito pong si Pangulong Marcos ay bumagsak ang trust rating nitong first quarter ng 2025. Naging 14 na lamang. Ito po nationwide nationwide. Ito po ay survey ng Publico Asia. Maging itong si Martin Romualdez, bumagsak din mula 13 noong last quarter of 2024. Naging 10% na lamang first quarter ng 2025. Bakit ganon? Kasi nga malamang hindi alam ng tao kung ano yung mga proyekto ng gobyerno. Dahil hindi na ipaliwanag mabuti. Kung may proyekto, baka wala, kaya hindi na ipaliwanag mabuti ng Malacanang. Diba? Ito si Pangulong Marcos, ang taas po. Ang laki ng ibinagsak ng kanyang trust rating. Mula 23% noong last quarter of 2024, naging 14% na lamang ngayong first quarter ng 2025. Ang laki po ng binagsak ng kanyang trust rating. Maging ang kanyang approval, ang laki rin na binagsak. Diba? Kasi nga ang tao walang nakikita
Wala nakikitang proyekto, hindi rin naipaliwanag ng Malacanang. Kaya ako duda ko, is either walang proyekto, kaya walang may paliwanag. Kaya focus na lamang sa kababawanat itong PCO sa mga Duterte. Eh, yung problema, hindi epektibo eh. Yung banat nila sa mga Duterte, hindi epektibo. Dahil mas lalo pa nga pong tumaas. Mas lalong tumaas ang approval rating ni BP Sara. Tumaas din ang kanyang trust rating. Mula 31, naging 39. Approval rating, naging mula 37, naging 42. So, ibig sabihin, hindi po epektibo ang pambabanat, ang banat ng Malacanang ni Atty. Claire Castro sa mga Duterte. Oh, ito pa akalaan niyo ba naman sa Bohol, sa Bohol po ay itong si Pangulong Marcos ay negative 43. Oh, ayon po dito sa survey ng Holy Name University noong Marso 6 to 29, 2025, bumaba ng negative 43 ang satisfaction rating ni Pangulong Marcos, habang tumaas naman ang positive 67 ang rating ni BP Sara. Ah, kaya ah, kaya sa tingin ko hindi po epektibo itong si Atty. Claire Castro. Ang kanyang ginagawa, hmm, hindi epektibo. Dahil hindi po niya natulungan si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez na maitaas ang kanilang trust rating at approval rating. Akala niyo ba naman sa Bohol, nakakuha ng negative 43 si Pangulong Marcos? O, diba? Kaya ako kay Pangulong Marcos, palitan niya si Atty. Claire Castro. Hindi epektibo eh. Di ba? Sayang lang po ang binabayad ng gobyerno, ng taong bayan kay Claire Castro. Di ba? Sayang.